Ayan po mga kababayan. Ito po ay mismong nakita ko sa pag-i-interview dito kay BBM nitong mga mainstream media tungkol doon sa mga flood control project na yan na sana raw ay hindi raw makakarating sa Malacanang ang kanyan. Ay kaso nga ay lumabas na talagang bilyon-bilyon pala yung flood control project dyan sa Ilocos na yan, na kung saan yung lugar ni BBM. Ngayon, habang nagpapaliwanag siya, ay parang umiksi na ang dila nitong si BBM. Bakit umiksi ang dila? Kasi nga po, pautal-utal na magsalita. Umiksi na po yung dila. At kabaliktaran naman dito kay Martin Romualdez na humaba na yung dila. Mamaya po, meron po akong ipapakita kung ano po yung basihan ko kung bakit nasabi kong humaba na ang dila ni Martin Romualdez. Ayan. Hindi lang po basta humaba na. Nanggigigil pa siya. Laglagan na to. At anyway, bago po tayo pupunta dyan, mamaya po babalikan natin yan kung paanong humaba ang dila ni Martin Romualdez. Ay ito po, sa Surigao ay nagkalindol na naman. Kahit saan-saan lang po ang tumatama itong lindol na ito. At ingat po kayo mga babayan ko, may mga subscriber din po tayo dyan sa bandang Surigao. At ingat po kayo lagi dyan. At dito po sa buong Pilipinas na mga subscriber ko, pakaingat po kayo. Dahil sabi ko nga po na anumang oras ay tatama na po yung The Big One. At ayon po dito sa mga nababalitaan natin. Pero bago po yan, ay gusto ko lamang pong muna ipakita yung sinasabi ko na humaba na yung dila ni Martin Romualdez. Kasi ang sinasabi nitong ngayon humaba ang dila. Noong isang araw, sinabi ko lang na sinugod sa ospital. Sabi nung mga followers ko ay dinala na raw sa morgue. Ay paano nangyari ngayon? Ay nakikitang-kita naman, buhay na buhay naman. At ito nga't humaba pa ngayon dila. Kaya ang sagot na naman ng subscriber natin o followers natin ay hindi naman daw nila sinabi na patay na, kundi inilagak lang sa morgue. Yun lang. Walang sinabing patay na. Ito talagang mga followers ko. Anyway, at karapatan nyo naman po rin. Dahil alam ko pong buwisit na kayo sa mga hayop na ito, kaya gumagawa na lang din kayo ng pang-asar na lang din. At hindi ko na po ipapakita rito yung kay BBM kung bakit umiksi ng dila. Kasi nga po, kita niyo na ini-interview, pautal-utal na wala daw siyang kinalaman sa mga flood control na yan, ay samantalang siya ang pumipirma ng budget. Kaya pinagluloko talaga tayo itong bangag na ito Ito lang ay pakita natin itong kay Romualdez na humaba na talaga ang dila ni Romualdez kasi nga wala na. Inilaglag na niya si BBM. Yung pinsan po niya, magpinsan buo po ito. At hindi ko alam kung ito yung kapalit ng pagiging witness, magpa-under siya sa witness protection program. So maaaring itong kapalit siguro. Baka sabi siguro itong mga ICI, hindi ka pa po pwedeng ma-consider sa witness protection program dahil kulang yung mga sinabi mo. Ay siguro sabi ni Martin Romualdez, ano bang gusto ninyo? Sabihin ko na ba na ipagsigawan ko na ba na itong presidente natin na pinsan ko ay adik? Aba, sabi nitong ICI.
ay kung kaya mo bang gawin yun, ay di gawin mo para talagang matutuong mapa-under ka doon sa witness protection program. Kaya ito siguro malamang yung ginawa niya na nilaglag na po niya mismo si BBM at nanlilisik pa ang mata, ha? Nanlilisik pa ang mata ni Martin Romualdez na magsabi nito. At talagang laglagan na. Sinabi na po niya. So, ibig sabihin, kumpirmado yun pong ipinakita ni Maharlika na nasa missing hot. Ngayon, ito na po ang totoo at dito nyo ngayon makikita yung pagiging totoo ng mga ibinulgar ni Maharlika na adik nga itong presidente natin. Dahil ito mismo, mapapanood nyo mismo na pinsan niya ay talagang adik. Pinagsigawan niya. Kaya yung sinasabi ko na humaba yung dila ni Martin Romualdez. Ito na po. Sige. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Oh, yan ah. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Yan, nanlilisik ang mata. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Oh. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Yan. Current daw. Current President Marcos Jr. is a drug addict! Oh, yan. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Oh, yan na po. Our current President Current President Marcos Bongbong, ano yan? Is a drug addict. Ano yung sabi niya? No? Marcos Jr. is a drug addict! Oh, nanlilisik pa talaga yung mata, oh. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Oh. Yan na. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Oh, yan na. So, talagang laglagan na talaga sila. Para lang mapagtakpan yung basta pira-pira talaga, wala nang kamag-anak yan. Grabe. So ngayon, dahil dyan, ay baka nga mapapa-under sa protection program, witness protection program itong si Tambaloslos. At yun na ang kwan doon. Grabe, ano? Hindi na po talaga natin maintindihan kung anong mga nangyayari na sa ating bansa. Hanggat nandito itong mga hayop na ito, hanggat sila ang namamayagpag sa gobyernong ito, wala na. Samantalang itong kakaharapin natin na hindi ba't alam nyo naman po yan, sa balita naman po yan na ang tinatansyang mamamatay dito sa The Big One, mahigit 30,000 na tao ang mamamatay at mahigit 60,000 na tao ang injured or mga magiging inutil. Yan po yan. Dami niyan. Imaginin mo, on the spot, 30,000. So, paano pa yung iba? Marami pa po yan. Hindi lang po 30,000 yan. Pag nagkataon na lalo na kung nagsa-shopping, ito, lalo na ito, palapit ang December, magsa-shopping sila, biglang dinaanan yung SM. So, imaginin mo, dyan pa lang napakaraming tao. At dyan pa lang sa mga matataas na building dyan ay napakarami rin tao. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, ingat po. Lalo na po itong mga subscriber ko dahil hindi ko po maatim na mabalitaan na isa man lang sa subscriber ko ay mapahamak. Kabi-kabila na po ang lindol at nababalitaan nyo naman po yan. Nasa Channel 7 naman po yan. Kaya inire-remind ko lang po sa inyo para inuulit ko lang po sa inyo. At talagang napaka sama nitong administration ito dahil
alam naman nila yang makan po kasi ako, mahina po ako sa explanation. Pero bukas po, ipiprepare ko po yung explanation ng isang napanood ko sa YouTube. Inisa-isa po niya yung maaaring mangyari diyan sa pagtumama po dito sa atin ang the big one. At talagang tatama po at nandito na po talaga. At nandito na po ang fault line talaga natin. Talagang tatama. Imagine nyo ha, dito sa bagamat mahina ako magpaliwanag ay una na po dyan yung maraming mamamatay. Pangalawa po, yung mga injured, sabi ko nga kanina. Pangatlo, dahil nga nilindol yan, sigurado yan, masisira ang linya ng kuryente, masisira ang linya ng tubig. Ha? So, ngayon, doon pa lang po yung iba na hindi namatay sa madaganan ng building, pwedeng mamatay doon sa wala kayong mainom. Yung 2 araw lang po na wala kayong mainom, maaring mamimiligro na kayo. Marami po yan. Yung mga umaasa po, yung mga pasyente na umaasa sa kuryente, dahil halimbawa nagda-dialysis sila or nandyan sila sa hospital na nag-undergo sila ng respirator, humihingi na lang sila sa respirator. Ay paano nga po kung nawala na ng kuryente? At hindi po basta-basta may babalik yan dahil malaki pong pinsala. Pero hindi na po bali yung kuryente kasi kung doon po sa mga malalakas na tao, okay lang na walang kuryente pero wag lang po mawala ang tubig. Yan po yung isa pong problema ng tao. Pangalawa at mga kasunod po dyan, lahat po ng mga airport, mga pantalan, lahat po yan ay masisira. Papaano pa ngayon makakapagdala ng tulong ang ibang bansa kung walang airport at walang pantalan? So yun po. Kaya alam naman po niya nitong bangag na administration ito na ang kakaharapin natin ay ganyan. Pero bakit hinahayaan niya at siya mismo ang walang patumanggang pagnanakaw sa kabanang bayan? Ay, pag ubos na yung ubos na yung pera ng gobyerno, saan pa kukuha ng tulong itong ating mga mahihirap na kababayan? Lalo na yung maapektuhan ng the big one. Wala na. Mag-aantay na lang po yan ng kamatayan. Doon lang sinasabi ko, yung nag-iisa lang na maapektuhan kagaya po nitong tubig na ito. Sabi ko nga 2 hanggang 3 araw na wala kang mainom. Maaaring ikamatay mo na. So, yun. Kaya, hindi ko po ipinagpapasalamat yung kung bakit dito ako pumwisto or dito ako ipinadpad dito mismo sa lugar ko. Nandito na po lahat kasi. Sabi ko nga po, tubig hindi po problema. Dahil kusa pong lumalabas ang tubig dito mismo sa ilalim ng dito mismo sa bundok. Kusang lumalabas yan at napakalakas po. Kuryente, dito na rin po ako kumukuha ng kuryente sa lumalabas na tubig. Paano? Madali lang po yan. Nagpagawa lang po ako ng parang ilise, parang blower na may dinamo. Habang binabagsakan po ng tubig yan, umiikot yung parang blower. Ilise na pagkalaki-laki na may dinamo. Yun po ang source ng kuryente ko.
So wala na po akong hahanapin talaga. Yun sinasabi ko po na dito sa lugar ko, nandito na nga po yung, kaya ko nabansagan ko ito na Birana Paradise. Kasi nga po, talaga nandito na po lahat. Wala na. Wala ka nang kailangan dito. Hindi kagaya dyan sa Metro Manila. Ay, yun, sabi nga, the big one, pwedeng masira ang, lahat sigurado na yan. Sira ang kuryente, sira ang linya ng mga tubig. Yun po yan. Sigurado na po ako dyan. So, kung i-imaginin ko, ganun po kahirap yung tamaan ng the big one dyan sa Metro Manila at doon sa mga masasagasaan itong fault line na ito. At ito po sa akin, hindi po talaga mangyayari dito. Hindi po magaganap. Kaya sabi ko nga po, kahit pa magkagira ang China at Pilipinas, at kahit pa magsaboy sila ng virus o di kaya sakit, kulason o ano pa man, safe pa rin pong inumin itong tubig ko dito. At maliban po dito, hindi lang po basta yung tubig ko na lumalabas. Nagpa-sit up pa rin po ako dito ng purified drinking water. So, kasi yan po, tubig po talaga ang buhay. Ganyan po. So, kung ini-imagine ko lang, sabi ko nga, ay talagang marami po talagang, kung hindi man mamatay madaganan ng building, sabi ko nga, sa pagkauhaw, mamatay na po yung tao. So, yun. Pinapaliwanag ko lang po yan sa inyo kung ano po magiging epekto nitong the big one na ito. At habang patuloy ang pagnanakaw ng mga putang inang mga politikong ito, hindi na nila iniintindi yung magiging kalagayan nitong ating mga kababayan. Wala po yan. Hindi na po pinag-uusapan dyan kung mayaman ka o hindi. Maliban na lang, itong mga politikong ito, siyempre, madali silang makalarga. At doon sa pupuntahan nila ay sigurado may makain sila, may mainom sila. Kasi mga sobrang yayaman na po yan. Pero yung alanganin ng yaman, mahihirapan din po kung tumama ang big one, the big one. Sunod-sunod na po yung mga lundol sa Bataan, sa Zambales, kagabi, sa Kuan naman, sa Surigao. Imaginin mo, natapos dyan sa Cebu at Davao. Sunod-sunod na po So maaring anumang oras ay mamamatay na itong mga taong walang kinalaman, mamamatay ng walang kalaban-laban. Sabi ko nga, hindi man sila mamatay sa madaganan, mamamatay sila sa uhaw, mamamatay sila sa gutom dahil wala naman pira itong ating mga mahihirap nating kababayan na para lumarga kung saan nila gustong pumunta na mayroong tubig. Pinag-uusapan lang po natin kasi Metro Manila ang magiging apektado. So, dito po sa akin ay hindi naman po, hindi ko na po pinag-uusapan yung the big one. At kaya pala na-build up ko itong lugar ko na ito kasi ito may mga ganitong mga dilubyong darating. So, anyway, talagang ang hirap intindihin ang mga nangyayari sa atin ngayon. Talagang kanya-kanya tingnan nyo itong sa Tambaloslos. Nilaglag na yan si BBM. Si BBM naman, laglagan na talaga. Nagkakautal-utal dahil sa kasinungalingan. Itong si BBM. Sa pagsisinungaling, utal-utal na. Umiksi na ngayon dila. Anyway, hindi ko, actually, ibinulong ko na po dito yung isang politiko.
Ibinulong ko na po dito sa ating kutsara yung isang politiko na bibigyan natin ng sakit, yung liig dito. Bibigyan natin ng sakit. Kita nyo naman po kung gaano katigas itong kutsaritang ito, kutsara. Yan. Ganyan po katigas yan. At sabi ko nga po, ibinulong ko na po dito kanina yung taong babaliin natin ng liig. Yung ibig sabihin ko ng babaliin ng liig ay magsasaper siya ng kakaiba sa kanyang liig na pwedeng tubuan ng kanyan, tubuan ng kung ano yan para sumakit ng sumakit hanggang sa mamatay na lang yan. Kita nyo, tigas niyan. So, di ba? Kita nyo. At titingnan natin kung tatalab. May naibulong ko na po rito kung sino ang patutungkulan nitong politiko. Isa-isa lang po ang pwede natin gawin. Pero okay lang. Ito naman gagawin natin to talagang karapat dapat lang na magkasakit ito sa liig na halos ikamatay na niya. Yan, kita niyo ho, kita niyo na. O yan. O, di ba? So, yan yun. So, dahil yan ay susubukan natin na bigyan ng sakit ang liig nito, babaliin natin ang liig. Titig mabuti, ha? Kita nyo naman kung gaano katigas yung kutsara ang pinakita ko sa inyo. Pero ito, o yan, kita nyo, di ba? Ibig sabihin tumalab. Ay, imaginin mo, kanyan mo, o yan o, ang kanyan, ang tigas niya, no? Kahit pa ganyan mo yan, ang tigas niyan. Hindi basta-basta makan yan, no? Pero hindi ko naman binali ito ng ganyan. Ginanyan ko lang. Ibig sabihin, tumalab. So, bibilangin natin yan magbibilang tayo ng 1 buwan at kalahati. Mamamatay yan. Kasi, yung liig niyan, kung makikita nyo mang normal ang liig niyan, pero ang totoo niyan, bali na po yan. So, nandun na yung sakit sa loob. Kahit na normal yung makikita. No. Hindi ko naman binali na ganyan. Subukan nyo. Kumuha kayo ng kutsara. Kung kaya yung baliin na ganyan ng kutsara. Pero ako, ginanyan ko lang. Tapos ginanyan ko lang. Unti-unting bumabali. Ay, napakapano. Ang tigas niyan. Subukan nyo. Kumuha ng kutsara. Ang kinuha ko lang naman kanina, ginanyan ko lang, kusa siyang nabali. Ibig lang sabihin yan, tumalab. So, 1 buwan at kalahati, antayin natin na may mamamatay. Mamamatay talaga yan. Kasi, halos hindi na siya makakain. At maaring pala, mabubulok na yung liig niyan. Pag nabulok yung liig niyan, hanggang sa tuluyan na siya hindi makakain, ano mangyayari? Patay. Kaya okay lang na magkamatay kayo. Isa-isahin ko kayo, putang na nyo. Ulitin natin. Yung humaba ang dila ni Martin Romualdez, nilaglag na niya si BBM, para malaman nilang ninyo. Yan. Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Our current President Marcos Jr. is a drug addict! Yeah. Current President Marcos Jr. is a drug addict!
current daw, current. Yan. Nilaglag na niya yung pinsan niya. Anyway, bago tayo magtapos ay tandaan niyo po, magmula ngayon isang buwan at kalahati kasi yung isang buwan magde-develop ng bukol sa ilalim ng kanyang lalamunan. Pagkatapos niyan, nana na hanggang sa matapos yung isang buwan, yung susunod na 2 linggo, yun na yung halos hindi na siya makakain dahil sa yung kanyang lalamunan ay barado na. Isipin nyo, nakita nyo naman kung paano ko ginawa kanina. Hindi ko naman binali na ganyan. Ginanyan ko lang. Kusang nabali kanina. Ay, ang laki ang tigas-tigas yan. So, subukan nyo rin. Kumuha kayo ng kutsara. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, lahat din po yung mga followers, at saka ganun na rin po sa mga viewers ko. Sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng sakuna. Lahat ng uri ng mga sakit. Paulit-ulit naman po sinasabi ko ito. Ganon din po doon sa mga matitinding problema sa buhay. Sana lahat yan ay lumayo sa inyo, bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Maraming salamat po. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para may sa mga darating pong araw, sinisigurado ko sa inyo na may matututunan po kayo rito, may maibibigay po akong advice dito na makakapagligtas ng buhay ninyo. Alam ko po, hindi na magtatagal, darating na po ito. Darating na po unti-unti yung mga dilubyo dahil sobra na po ang kasamaan ng mga tao. Sinabi ko rin po yan dati sa inyo. Papaano kayong manotify kung sakasakalit meron akong idadaldal dito kung hindi naman kayo nakapag-subscribe. Kaya subscribe, pindot ang notification bell, i-share nyo na rin po ito, mga videos natin. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.